Sa isang relasyon na puno ng pagmamahal, sino ang mag-aakalang hahantong ito? Sa isang malamig at planadong krimen, isang gabi, isang buhay ang tuluyang nawala, at ang suspek ay hindi isang estranghero, kundi ang taong minsang minahal at pinagkatiwalaan. Si Jason ay isang simpleng tao na may malinaw na pangarap sa buhay. Gusto niyang makaipon, magkaroon ng sariling bahay at bumuo ng maayos na kinabukasan. Sa loob ng halos 2 taon, kasama niya ang kanyang karelasyon na si Fata, Ismael, Faisal. Sa simula, maayos ang kanilang relasyon. Masaya, puno ng plano, at tila walang problema. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may unti-unting nabubuong tensyon. Napansin ng mga malalapit sa kanila ang malaking pagkakaiba sa kanilang pananaw sa buhay. Si Jason ay praktikal at nag-iipon para sa kinabukasan, samantalang ang kanyang partner ay maluho, mahilig sa mamahaling pagkain, branded na gamit at walang kontrol sa paggastos. Madalas silang magtalo tungkol dito, hanggang sa isang araw nagdesisyon si Jason na tapusin ang relasyon. Para sa kanya, mas mahalaga ang kinabukasan kaysa sa relasyong walang direksyon. Ngunit para sa suspek, hindi ito madaling tanggapin. Ang hiwalayan ay naging simula ng galit at paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, tila normal ang lahat. Walang nakapansin na may binubuong plano, hanggang sa dumating ang araw na pinapunta ni Fata si Jason upang kunin ang ilang gamit na naiwan sa kanilang tirahan. Isang simpleng pakiusap na naging huling hakbang ng isang trahedya. Makikita sa CCTV ang pagpasok ni Jason sa lugar. Kalma, walang kaalam-alam sa nakaambang panganib. Ngunit ilang sandali lang, doon na naganap ang krimen. Isang planadong pagpatay na isinagawa ng walang awa. Ang suspek ay agad tumakas, dala ang ginamit na baril, isang loose firearm na hindi rehistrado. Agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga awtoridad. Na-i-file ang kasong murder at nagsimula ang malawakang paghahanap sa suspek. Pinuntahan ang kanyang apartment, sinuyod ang mga posibleng pinagtataguan at nakipagkoordinate sa iba't ibang lugar. Ngunit hanggang ngayon, nananatili siyang nagtatago. Ayon sa investigasyon, malinaw ang motibo, paghihiganti. Hindi matanggap ng suspek ang hiwalayan at pinili niyang tapusin ang buhay ng taong minsang minahal niya. Iniwan pa niya ang ilang personal na gamit sa crime scene upang magmukhang malinis ang kanyang ginawa. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman maitatago. Ngayon, patuloy ang panawagan ng pamilya ni Jason para sa hustisya. 2 linggo nang wala ang kanilang mahal sa buhay, habang ang suspek ay malaya pa ring nagtatago. Ang kanilang hiling ay simple, ang sumuko, ang may sala at harapin ang batas. Sa huli, ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatapos sa kapayapaan. Minsan, ang sakit ng pagtanggi ay nagiging dahilan ng karahasan. Ngunit kahit gaano man kalalim ang galit, hindi kailanman magiging tama ang pagkitil ng buhay. Dahil sa bawat krimen, may pamilya na habang buhay magdadala ng sakit at pagkawala.
Colonel Hernandez, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon din po. Kumusta na po yung kaso? Sir, na-file na po namin ang case of murder noong March 12 last week po, sir. Okay, na-file Yes, na. sir. Pero until now, sir, is continuous pa rin naman po ang ating paghahanap. Pag-monitor po natin doon sa ating primary suspect, si Fata Ismail Faisal po, sir. Na-recover na ho ba yung murder weapon? Hindi pa po, sir, kasi nung umalis po siya, sir, doon sa complete video, dinala po niya, binalikan po niya yung murder weapon at dinalawa po niya nung kanyang pagtakas po. At yung murder weapon ba, nakapangalan, nakalisensya sa suspect? Hindi po, sir. Loose firearm po siya. Wala po siyang nakarehistrong baril sa kanya, sir. Okay, bakit daw po ginawa nitong suspect yung karumaldumal na pagpatay dito sa kanyang ex? Lumalabas po sa investigation namin, sir, na nagkaroon po sila ng breakup na apparently hindi po matanggap nitong si Fata Ismail Faisal po. Hindi niya matanggap? So, lumalabas po na revenge po, paghihiganti po ang kanyang naging motibo. Okay. Crime of Ito pong passion. si suspect po natin, sir, ay member po ng LGBTQ, sir. Ma'am Elsie, bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Ma'am Elsie, magandang hapon po. Gandang hapon. At kasama si John Paul Zoleta, yung kapatid. Magandang hapon sa inyong dalawa. So, tama ho ba yung sinabi ng PNP na nag-break up at hindi matanggap-tanggap ng suspect kaya ginawa niya itong krimen? Yes po, Sir Rafi. Anong reason daw po ng breakup kung pwede namin malaman? Ba't sila nagkahiwalay? Parang balikan to po, Sir, kasi yung kapatid ko, kaya ako nakipag-break muna is gustong makaipon ho. Kasi po may pangarap po yan na makabili ng sarili naming bahay. Kasi po, nung sila po, dalaway lagi magkasama, Mhm. ito po si suspect is maluho po, kain dito, kahit diyan, shopping dito, shopping doon. Yun po lagi na pagkasama ho niya si ex niya ho, yun nga po. Itong si suspect maluhok. Tapos itong Opo, kapatid ninyo, gusto niya magkapag-ipon. Sabay. Gusto ho ni suspect, sabay silang gagastos kasi yung pag gano'n na May trabaho si suspect. meron ho, parehas ho sila. Kaya lang itong victim, kapatid nyo, buti pa ito nakakapag-isip ng future at gusto niya pong makapag-ipon na makabili ng sariling bahay. Which is napakagandang plano. Hindi lang matanggap-tanggap. Tama nga naman kahit sino pag yung karelasyon mo, waldas, pinaghirapan ninyong dalawa, itatapon na kung saan-saan. Paano naging waldas po itong suspect? Saan niya po ginagastos yung mga pera? Yun pong pagkakaano po, kasi ho, madalas ho nila ang kasama, kada mansari ho nila, gusto po dito, kain po sa mamahaling restaurant, Aroy, bili po ng mga branded na damit, regaluhan po sila ng kung ano-ano. Eh yung kapatid ko sa akin yung nagsasabi na hindi ako makaipon, bandi, ganyan. ay nagsusumbong na po pala sa inyo yung kapatid nyo noon. Po, Nung nagsusumbong yung kapatid ninyo, pinayuhan nyo na po siya noon pa man na dahan-dahan ka na sana, medyo scared ka na. At ginawa nga siguro yung advice. Sinunod yung advice nyo. parang ay wala naman ho rin na maano kasi yung bait din ho talaga na ni ex niya, kaya ho parang na lang din ako. Doon sa video, may kita na pumunta yung victim sa store ng suspect. Sa store po ng kapatid ng Suspect. Apa. Ano yung pinapunta siya doon nung suspect? O pumunta siya dahil Opo. meron siyang transaksyon o may bibiling damit? Ganito ho, yung pinapunta po ni ex niya si Jason, nagpaalam po sa akin yung kapatid ko, Okay. nabitbit na po yung damit po. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya ho, ito, kinukuha ni Paz kasi ho, kanya ho yung damit na yun na nakahabilin po sa bahay namin. Kinukuha daw po kasi may re-rent nga daw po. So, so bali po, bago po siya pumasok sa trabaho, pinadaan muna ni suspect si Jason po para sa uling damit, na which is na yun na lang po pala yun na po pala ang last naming kapatid Murder ko. nga kasi planado. Yung Parang crime. planado po talaga ang linis ng pagkagawa niya. Iniwan pa ho ni suspect yung cellphone, wallet niya doon. Gaano katagal po sila magkasama o magkarelasyon po bago mangyaring insidente? Bali magto 2 years na po sila sana ngayong June. Okay. At nagkahiwalay lang dahil sa luho. Kung minsan, o nga naman, kahit na sino siguro magkarelasyon, kapag yung partner mo sobrang luho, hindi mo kayang tiisin yun. Especially itong victim, meron siyang magandang pangarap sa buhay. Future niya, gusto magkaroon ng bahay. Hindi na natuloy. Okay, maraming witness. Of course, yung video, pinakamagandang witness yun. Hindi pwede mapagkaila yun. Pagkatapos yung insidente, nagtago na. Colonel, nagtatago na po ito ngayon si Fata, itong suspect. Opo, sir. Opo. Immediately after the execution, sir, ng kanyang planned killing, ay nagtago na po ito, si Fata. Okay, siyempre meron kayong mga ginagawang follow-up operation siguro, Colonel, laban dito kay Opo, Fata. sir. Meron po. Opo. Nag-coordinate na po kami sa... Una po, after the incident, is pinuntahan po namin yung kanyang apartment na tinutuluyan. Okay. Nagbaka sakali po kami na doon po sa Dumiretso.
Okay. So negative po, wala po siya doon. Nag-coordinate din po kami sa ABSI group dito po sa baka in case po na tumawid po siya ng Mindanao kasi taga Buldon, Maguindanao del Norte po yung kanilang origin, place of origin. Tapos po yung mga possible na pwedeng tuluyan niya po dito in Lucena, Tayabas, and Pagbilao. Pinuntahan po din namin at unfortunately wala po siya doon sa mga places na yon. Okay. Ma'am Elsie, kung anong po maitutulong namin, okay, at least yan, yung kaso na isampa na, yung pulis pala natin dyan, kumikilos naman in fairness at gumagawa pa ng follow-up operation. Kung ano pong pwede namin maitulong, Ma'am Elsie, magsabi lang po kayo para maibigay namin yung narapat na tulong na kailanganin po ninyo. And tututukan po namin tong kaso para masiguro na mabibilis po yung gulong. Gusto niyo po manawagan na lang po sa suspect para makonsensya to at sumuko na lang. Tulang ginagawa ng iba dito, sumusuko sa programa. Or si Sir John, manawagan po kayo dito sa suspect, baka makonsensya to at sumuko, kusa. Tapos kung nasang ka man, sumuko ka na, bigyan mo ng katarungan yung ginawa mo sa kapatid ko. Dahil 2 weeks na, namamahingi yung kapatid ko, 2 weeks ng tatay. Tapos ikaw, buhay na buhay. Nakakakain ka pa, nakakatulog. Ayun. Colonel? Sir, magandang hapon po ulit. Okay, nangango kayo dahil agad-agad pala naisampan nyo na yung kaso, murder, at sabi nyo, tuloy-tuloy pa rin yung inyong operation o follow-up operation para mahanap to. Okay? Yes, Kayo, sir. Colonel, manawagan din kayo para dito sa suspect o sa nakakilala sa suspect. Sa atin pong mga tagapakinig na nakasubaybay po ngayon, kung meron man po kayong impormasyon, ito naman po isa laganap na po sa social media, ito pong itsura at saka ito pong pagkakakilanlan ng ating suspect. Ipagbigay alam niyo po sa Lucena Component City Police Station at para naman po mabigyan po natin ng agarang aksyon. At sa atin naman pong suspect, kung ito po naririnig mo, para naman tumulong ang itong ating kaso at mabigyan ng justisya ang pagkamatay ni Jason, ako'y nananawagan na isuko mo na ngayon sarili at nang mabigyan natin ng justisya ang pangyayaring ito. Very well said. Ako naman, mananawagan ako dito sa suspect. Alam mo naman, Pata, siguro kilala mo yung programa namin. Marami nang sumuko dito sa amin. Ang magagarantiya ko lang, pag sumuko ka, hindi ka masasaktan at siyempre gugulo yung justisya, yung korte ng husga sa iyo. So kung ako sa iyo, sumuko ka na para hindi ka na maproblema. Titingin-tingin ka likod, left and right. At hindi ka na problema na baka may mangyari din sa iyo at mayroong balik na kung anumang hindi maganda. Sumuko ka na. Pag sumuko ka, ginagarantiya ko yung safety mo. Sumuko ka na para sa katahimikan mo na rin. Ng konsensya mo, katahimikan na rin ng kamag-anak ng biktima. Okay? Sige po, Ma'am Elsie at Sir John, huwag niyo ibabang telepono, kausapin kayo ni Odette. Ano po, kung ano yung maitutulong namin. Salamat po sa pagtanggap namin tawag at sa tiwala. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Thank you po. At Colonel, tuloy-tuloy niyo lang po ang trabaho niyo. Kung ano po may tulong ko sa Lucena PNP, ng aking programa, ng aking tagapan sa Senate, magsabi lang po kayo. Always ready po kami para makipagtulungan sa inyo. Ang Salamat po. kwentong ito ay isang mabigat na paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa emosyon lamang, kundi sa respeto, pag-unawa at kakayahang tanggapin ang katotohanan. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatagal at hindi lahat ng paghihiwalay ay kailangang tapusin sa galit. Kapag ang isang tao ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo o pagkabigo, maaari itong humantong sa desisyon na hindi na mababawi. Ang galit, kapag pinabayaan ay nagiging mapanganib. Ngunit ang pagpili ng kapayapaan at paghilom ay laging mas tama kaysa paghihiganti. Tandaan natin, ang buhay ay mahalaga at walang sino man ang may karapatang kumuha nito. Dito, ibinabahagi namin ang mga totoong kwento na may aral sa buhay. Mga kwentong magpapamulat, magpapaalala at magbibigay inspirasyon. I-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod naming upload. Kung may kwento kang nais ibahagi o ipakwento, i-comment mo lang sa ibaba. Sama-sama nating palaganapin ang mga kwentong may kabuluhan.